Okay, problem solving with patterns. Dalawang topic na lang i-discuss natin dito sa chapter 3. Una is problem solving with patterns. Pangalawa is problem solving strategy. Okay, simulan na natin tong problem solving with patterns. First concept, sequence. Ano yung sequence? Yun lang yung ordered list of numbers. Okay, halimbawa, meron tayong sequence, yung Fibonacci sequence. 0, 1, 1, 2, 3, 8, 13. Okay? And so on. Okay. So, dito sa sequence na to, makikita natin may iba't ibang terms. Yung terms, ito 0, 1, 1, 2, 3, 5, so on. Okay, so ito, sequence na siya. Yun lang yan. Ito namang A sub n. Ano naman to? Yun lang yung nth term. Okay? Tandaan niyo yung concept ng variable. Ginagamit natin yung variable. Sa case na to, ang variable natin is yung n. Ito. Gumagamit tayo ng variable to represent something na hindi pa ah, hindi pa constant. To represent something na hindi constant. Ibig sabihin, yung a sub n, nakadepende siya. Ano ba yung tinutukoy natin? Okay, halimbawa dito sa series or sa sequence na to. Okay, etong 0, ito ay yung first term. So, first term, itong 0. So, yung notation natin dito, yung a sub n, itong a sub n is the notation to represent anong term or pang ilang term yung tinutukoy natin. Okay, so dito, ang 0, yung first term, ibig sabihin, yung a sub 1 ay 0. Okay? Paano naman kapag tinanong ko na ano yung a sub 5? Bilangin natin. So, a sub 1, 2, 3, 4, 5. So, dito sa sequence na to, ang a sub 5 ay 3. Okay, ibig sabihin lang nito, yung pa fifth term. Kapag binilang nyo, yun yung pa fifth term. Okay, yun lang yun. Next, difference table. Ano naman yung difference table? Ito yung ginagamit natin to find patterns na ang pattern is either nag-a-add lang or nagsusubtract. Okay, so may tinatawag tayo na difference table. Ano naman yun? Una, hanapin muna natin yung differences between dito sa mga terms sa original sequence. Itong differences between 10, 12, 10 and 12, 12, 16, 16, 22, and 22, 30. Okay, so difference between 10 and 10 is 0. 10 and 12 is 2. 12 and 16 is 4. 16 and 22 is 6. 22 and 30, difference is 8. Okay. So, may tawag tayo dito sa differences na to. Yung first set. Tawag dyan is first difference. Okay. So, ang goal natin dito sa difference table, kailangan constant yung differences. Okay, constant. So, hindi pa tayo magsa-stop dito sa first difference kasi hindi pa constant. Pag sinabi constant, pare-pareho. Okay. So, hanapin natin yung second difference. Baka sakaling constant na yun. Okay. So, hanapin natin difference dito, 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 tsaka dito. So, difference between 0 and 2 is 2, 2 and 4, 2, 4 and 6, 2, 6 and 8, 2. So, kita nyo, constant na yan. So mag-stop na tayo dito sa second difference. So, paano natin gagamitin to? Kapag nakita na natin yung difference na constant, yun yung gagamitin natin dito. Okay? So, 2 din ito. So, 10 at 2 plus 8 equals 10. So, 10 yung next term dito sa 8. Yun yung first difference. Hindi pa ito yung original sequence natin. So, ano nang gagawin naman natin dito sa 10? Yun yung i-add natin dito sa 30, which is yung original sequence natin. Malalaman na natin ngayon anong nandito sa blank. Okay? So, ano nga ba yung nandyan?
yung sum lang nitong 30 tsaka 10, which is 40. Okay. So, gumamit tayo ng difference table to see na dapat constant muna yung changes or differences bago tayo makapag-come up dito sa 10. Bago tayo ulit makapag-come up dito sa 40. Okay, yun lang yung concept ng difference table. Next naman is yung nth term formula. So, ano nga ulit yung nth term? Yun yung, ang notation niya is A sub n. Okay, so kung pang ilang term siya, halimbawa ang pinag-uusapan natin is second term, ibig sabihin, yung second term is, notation niya is A sub 2. Ibig sabihin, ang n dito sa second term is 2, equal to 2, n equals 2. Okay. So, anong ginagawa natin dito sa nth term formula? Magkikreate tayo ng formula na nagsasatisfy dito sa binigay sa ating sequence. Paano natin yan gagawin? May steps tayong susundin. Una, find the pattern. Okay, kaya natin, pinag-aralan naman natin yung paghahanap ng pattern sa chapter 1. Okay, so una natin gagawin, find the pattern. Saan dyan may nag increase bang part? Ilang parts yung nag increase? Paano siya nag increase? So on. Find the pattern. Pangalawang step, correlate that pattern, yung nahanap nating pattern, correlate that with n. Ano nga yung n? Yung n ay nagbabago. Depende kung ano yung term na tinutukoy natin. Okay, halimbawa dito sa a sub 1, ang n nito is equal to 1. Sa a sub 2, n equals 2. A sub 3, n equals 3. A sub 4, n equals 4. Okay? So, i-correlate lang natin yung nakita nating pattern, ko-correlate natin dito sa n. Okay? Next step, kapag na-correlate na natin, gagawa na tayo ngayon ng formula. Makakagawa na tayo ng formula kapag successfully natin na na-correlate yung patterns na nakita natin sa n. Pag nagawa na natin yung formula, syempre, i-check natin kung tama yung formula na ginawa natin. Okay, so gawin muna natin tong number 1, find the pattern. So, usually, dinidisregard ko na tong pattern sa A sub 1 kasi kakaunti lang yung information. Okay, di siya masyadong helpful. So, dito ako nagsa-start usually sa A sub 2. Okay, A sub 2 tsaka A sub 3. So, anong nakikita nyo pattern dito? Nag-i-increase itong side na to, saka ito, okay. Dito sa A sub 2, meron siyang dalawang, itong dalawang to. Meron din siya dito, dalawa. Dito naman sa A sub 3, nag-increase ulit. Ito pakaliwa, ito sa taas is pakanan. So, ganun din, kung ilan yung n, kung ano yung n, yun din yung dami nito. Okay, ang goal natin dito is bilangin natin ilan yung square. Okay, so kung ano yung n, nakita natin na equal lang dito. Ito, tsaka ito. Okay, check natin kung ganun din sa A sub 4. Okay, ganun din. Apat din to. 1, 2, 3, and 4. Okay, so may nakita na tayong pattern. Una, ito, nasa baba. Saka ito nasa baba. Nasa taas. Okay, yun yung una nating nakitang pattern. Next pattern. Okay, so ito, nabilang na natin to, no? Ito, saka ito. Next pattern, hanapin naman natin yung pattern nitong gitna. Kasi hindi siya kasama dun sa nabilang natin na pattern or na-consider dun sa unang pattern na hinanap natin. Okay, so ano mapapansin nyo? Dito sa A sub 2 may isa na natira. Dito sa A sub 3 may dalawa ito. Kasi itong dalawa yung hindi kasama dito sa binibilang natin. Okay. Dito sa A sub 4 may tatlo. Itong tatlo yan. To, to, yan. Okay, so anong masasabi nyo? Kung itong mga pahiga na to, tsaka ito, kung yung mga pahigang yan ay equal kung ano yung n,
Eto namang pataas, eto mga 'to ay makikita niyo -1 lang, okey? N -1. Ibig sabihin kung ano yung n halimbawa dito sa a sub 4, ano value ng n dito sa a sub 4? 4, okey? So, dito sa a sub 4 where ang value ng n is 4, makikita niyo itong part na 'to is n-1 lang. Ibig sabihin tatlo siya. Kung ang natin is equal to 4, then n-1 is 4 minus 1 equal to 3. Ito 'yon, ito. Okay, gano'n din dito. N-1 dito sa case na 'to, 3 minus 1, 'to, 2. Ito 'yun, ito 'yun, 2. Okay, so nakita natin yung pattern, na-correlate natin yung pattern na nakita natin. So, check na step 1, check ang step 2. Ngayon gagawa na tayo ng formula. Paano natin gagawin yung formula? Kasi ang goal natin is count all squares. Ano yung squares na tinutukoy natin? Ito, ito, ito. So, sa a sub 1, merong dalawa. Okay, sa a sub 2, ito. Okay? Goal natin is to count the squares. Okay. So, gawa tayo ng formula. Paano natin mare-represent yun? Una muna, yung horizontal part. Ano yung horizontal? Yung mga magkakatabi na pahiga ang arrangement. Ito. Itong parts na to, ito. Yan. Ito. Saka ito. Ano nga yung sabi natin? Equal lang sila sa n. Okay? Yung horizontal, equal lang sa n. Halimbawa dito sa a sub 2, n is 2. So, dalawa din to. Dito sa n sub 3, n is 3. Tatlo din to. Okay? Pero ano mapapansin nyo, dalawang parts yung naging increase na yan. Isa dito sa baba, isa sa taas. So, i-represent natin yung increase na yun as 2n. Bakit 2? Kasi dalawa, isa sa taas, isa baba, isa sa taas. Tapos yung n, multiply natin by n. Kasi yun nga yung number. Okay, so, ito na yung formula natin for the horizontal part. Yung vertical naman. Itong vertical, sabi natin, equal sila sa n minus 1. Okay, tama naman, di ba? Kasi dito sa a sub 2, where n equals 2, kapag pilanagin natin yung n minus 1, makaka-form tayo ng 1 square. Dito naman sa a sub 3, 3 minus 1, may 2 square. Okay, so tama siya. So, ang vertical is n minus 1. So, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung total nito mga to. Paano natin gagawin? Add lang natin 2n plus ito, n minus 1. So, plus n minus 1. Kapag pinag-add natin yung 2n tsaka n minus 1, ang total niyan is yung buong drawing. Okay? So, i-simplify natin tong 2n plus n minus 1. So, pwede natin pagsamahan yung 2n tsaka n, magiging 3n. Tapos itong minus 1, minus 1. So, ang final formula natin dito is 3n minus 1. Yan yung formula natin. Next, check natin. Halimbawa dito sa formula na natin, 'di ba, is 3n minus 1. Formula natin, ito 3n minus 1. Try natin dito for a sub 4 or yung fourth term. Plug in natin yung 'di ba? N pag a sub 4, n equals 4. So 3 times 4 minus 1 is 11. Tama? Kasi 12 minus 1. So 11. So tingnan natin kung dito sa a sub 4 ay may 11 squares. Kailangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, tama siya. Okay, so formula natin dito is 3n minus 1. Okay, ganun yung pagkuha ng nth term formula. Ito, another example. Ano namang dito?
gagawin naman natin dito, same process. Hanapin natin yung patterns. Okay? Makikita nyo dito, ang patterns, una, ito, nag increase yung tong side na to, saka yung side na to. So, dito sa A sub 2, merong dalawa. Dito sa, eto, may dalawa din dito sa pataas. Sa A sub 3, may tatlo. Tapos, tatlo din yung height. Okay? So, A sub 4, may apat dito. Apat din yung height. Okay? So, obvious yung increase niya. Okay? So, pwede nating i-represent na etong parts na to, ito, 2 by 2, 3 by 3. Ito sa A sub 3, 3 by 3. Ito naman sa A sub 4 is 4 by 4. Okay? So, pwede nating i-represent yan na yung mga yan na n squared. Tama? Kasi in-square lang sa sarili niya. Okay. Nabilang na natin tong n squared. Ito lang to. Ito lang yung nabilang natin. Hindi pa natin nabilang itong mga nakausli sa taas. Ito, tsaka ito. Paano naman natin bibilangin yan? Anong connection nila with n? Okay, so dito sa a sub 2, where n equals 2, ang yung nakausli is isa lang. Okay, so may isa. Dito sa a sub 3, may dalawa. Sa a sub 4, may tatlo. So, makikita nyo, parang nagma-minus 1 lang, di ba? So, pwede natin i-represent yung itong nakausli na to as n minus 1. Okay, halimbawa dito sa a sub 5, n natin dito sa a sub 5 is 5. Okay, so para mabilang natin to, n minus 1 lang. N minus 1 equals 5 minus 1 equals 4. So, tama. 1, 2, 3, 4. So, ano pag gagawin natin, nakuha na natin yung n minus 1 na formula nito. I-add lang natin yun dun sa una natin nakuha na n plus 2. Okay? So, n plus n squared pala plus n minus 1. Okay, ito. So, hindi na siya pwedeng i-simplify further. So, ito na yung formula natin. N squared plus n minus 1. Okay. So, yun yung nth term formula. Ang nth term formula, hindi siya nakadepende sa previous terms. Okay. Halimbawa, itong a sub 3. Hindi siya nakadepende dito. Okay. So, halimbawa, gusto nating kunin yung a sub 100. Kayang-kaya natin yang kunin. Gagamit lang tayo nitong formula na 'to, okay? Next topic, recursive definition. Ano naman 'tong recursive? 'Pag sinabi lang recursive, yung terms is nakadepende sa preceding. Okay, halimbawa ng recursive is yung Fibonacci sequence natin. 'Di ba yung Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ay, nakadepende yan. Yung next term, halimbawa ito, gusto nating hanapin yung next term, nakadepende siya sa previous or preceding terms, which is yung sum nitong 8 at saka 5. Okay? Pag alam natin tong 8 at 5, saka pa natin makukuha tong term dito, which is sum nitong 8 at 5, 13. Okay? So, ganun lang kapag sinabing recursive. Difference dun sa nth term formula, yung nth term formula, kahit wala nitong previous terms, kaya nating kunin. Kahit hanggang 100, okay. Okay, so next topic, ayan, okay na pala sa problem solving with patterns. So, eto, pwede nyo i-solve if gusto nyo. Okay, hanapin nyo lang, gamit lang ulit kayo ng steps. Una muna, find the pattern. Find the pattern. Pangalawa, pag nahanap nyo yung pattern, correlate nyo lang dun sa n. Pangatlo, create or formulate na yung formula. Pang-apat, check. Okay. So, dito sa example na to, makikita nyo, may constant dito. Okay. Hanapin nyo rin, meron bang constant? So, meron. Etong parts na to. Ito.
eto, 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 tsaka eto. Hindi sila nagbabago, always 2. So, constant siya. Pwede natin sabihin na plus 2 na lang yan. Next, may constant pa ba? Yes, etong height nila. Hindi nagbabago, always 3. Okay? Kahit dito sa a sub 5, 3 pa din yung height. Okay? Ano lang nagbabago? Etong horizontal. Okay? So, dito sa a sub 5, merong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, pwede natin sabihin dito na yung horizontal part is equal sa n. Okay? Parang goal natin, di ba, bibilangan natin lahat-lahat nung square. So, paano natin mabibilang? I-multiply lang natin dito sa height. Yung height natin hindi nagbabago, constant, 3. So, paano natin makukuha yung total number of squares? Times lang natin yung n by 3. Okay, so naka-formulate na tayo ng another formula, 3n. Yung 3n, ang binibilang lang natin dito ay etong part na ito, hindi kasama yung 2 sa taas. Okay, so para maisama natin yung 2 sa taas, mag-a-add lang tayo dito ng plus 2 kasi constant siya. Okay, so ang formula for this is 3n plus 2. Yun na yan. Okay, another topic, problem solving strategies. Ayan, madali lang to. May sasauluhin lang kayo dito or tatandaan, which is yung Polya's 4-step problem solving strategy. So, si Polya, siya ay mathematician. Si George, I think George yung pangalan niya, di ko tanda. George Polya, nag-formulate niya itong 4-step problem solving strategy which is applicable sa kahit anong field. Pwede sa engineering, pwede sa medical field, sociology, and so on. Always ginagamitan itong 4-step problem solving strategy. Okay, so una, kapag meron tayong nakitang problem, una muna natin ginagawa, 'di ba? Inuunawa muna natin ano yung problem na yon. Okay? Kapag naunawa na natin yung problem na yon, naintindihan na natin, magde-devise na tayo. Pag sinabing devise, i-create ng plan. Okay? Ang creation ng plan, iba pa sa'yo sa pagki-carry out. Okay? Create is not equal to carry out. Okay? Sa pag-create, iniisipan pa muna natin ng iba't ibang plans. Pwedeng plan A, plan B, plan C, and so on. Next, kapag nakapag-create or nakapag-devise na tayo ng plan, i-carry out na natin yan. Ibig sabihin, action. May action na tayo dito. Gagawin na natin yung plan na na-create natin. After nun, nagawa na natin yung plan, nire-review natin yung solution para sa improvement ng future solution. Okay, so ito lang yung tatandaan nyo dito sa problem solving strategy. Okay, so yan lang yung topic natin dito na natitira. So, expect nyo na kasama to sa prelims. Okay, yun lang. Pag may question, sabihin nyo lang. Okay, thank you.